Meron po tayong inaayos, isang induction mga ka-repairman. Ayan, isang portable induction. Ngayon po, ang issue to, sabi ng may-ari, ay nawalan ng power. Okay mga ka-repairman, buksan natin. Ayan, para mas mabilis po tayo, no? Binuksan ko na. Tapos mga ka-repairman, kung titignan po natin ang board niya, ay ito po. Yung board niya mga ka-repairman. Ngayon, kalasin po natin. Usually mga ka-repairman, kapag po nawawala ng power ang isang induction, ay nasisira po yung fuse. Kapag nasira po yung fuse mga ka-repairman, ibig sabihin may dahilan po yan. Walang dahilan kung bakit nasisira ang isang fuse. Meron po. Shorted po yan mga ka-repairman. Usually shorted ang transistor mga ka-repairman, no? Or transistor IC ang tawag. So ngayon mga ka-repairman, okay, so ayusin ko lang yung wire nito para hindi maiipit. Ayan, okay na yan. So yan po, no? Tanggalin ko itong kayang terminal na sa gitna. Tapos, ito po. Okay, so ito po yung fuse niya mga ka-repairman, no? Kulay itim na, sunog po talaga. Okay, kalasin ko, no? Para mas makita ng maayos yung kanyang fuse. Nasunog po yung fuse. Shorted. Ito mga ka-repairman, kulay itim. So ibig sabihin po, kapag kulay itim ang fuse, ay putol na po yan. Ngayon mga ka-repairman, i-test po natin gamit ang S1 Continuity. Test natin yung fuse. So yun po, wala po talaga yung fuse. Ibig sabihin mga ka-repairman, putol nga talaga. Kaya walang power. Okay, so gumagana naman po yung tester natin. Ayun. Mga ka-repairman, kahit na idugtong po yan, ay ganon din ang mangyayari. Masisira din po ang fuse. May dahilan po kung bakit nasisira ang fuse. So yun mga ka-repairman, no? Shorted po yan. Kung itetest natin yung mga diode niya, yung mga capacitor, kung mag-test tayo ng diode at capacitor mga ka-repairman, ay normal lang lahat. Ayan na po, ito po yung diode. Siguro mas para madali nyong makita yung pag-test kong diode mga ka-repairman, ay ganito lang po, no? Ay, hindi ganong makita mga ka-repairman, no? So yun, mga ka-repairman, no? Ganito yung pag-test ng diode. Ang diode po ay yung kabila meron, yung kabila wala. So halimbawa, ito yung test natin diode, no? Yung dalawa na yan, no? Yung dalawa na yan. So yun po, yung positive mga ka-repairman ay sa kabila. Ayan, wala po siya, no? Kailangan sa kabila meron po yan. Ayan, no? May reading tester natin. So sa kabila, meron yan. Ay, baltad, no? Sa kabila meron. Ayan, sa kabila, wala. So yan po, one way lang yung mga diode. Ngayon mga ka-repairman, kung mag-test tayo lahat ng diode, ay lahat po yan, tinest ko na, okay po lahat ng diode, okay lahat ng capacitor. Okay po lahat ng capacitor, wala pong shorted sa capacitor, pero shorted po yan dahil pumuputok ang fuse. Ayan, no? So mag-test tayo ng capacitor mga ka-repairman, ipapakita ko lang na gamit tayo ng tester na X100. Ayan, ipapakita ko lang mga ka-repairman, yung capacitor ay hindi po siya shorted. So ayan, no? Ito po yung capacitor, yung main. Ayan, subukan natin. Test natin. Ayan, may reading po siya, no? Ayan, tapos sa kabila, babalik yan. So ayan po, gumalawang tester ng konti, no? Ayan, tapos ayan, may konting balik. Okay mga ka-repairman, no? So ito yung may problema. Yung tinatawag na IC transistor, no? Nasaan na? Ito po. Ito may problema. Ngayon mga ka-repairman, kakalasin po natin yan. At yun po, no? Nag-order na ako sa online. Ito po siya. Ayan, no? Yung in-order natin sa online. Ayan, Jeffrey Samson. Okay mga ka-repairman, no? So ito po. Ito po yung papalitan natin. Ayan mga ka-repairman, no? So isa lang ang itsura, isa lang po, no? Ito po yung kanyang value. Ayan, spot ko yung camera mga ka-repairman, no? Parang naduduling po kayo, pero kailangan ko itong maipakita. Ayan, so kung nakikita nyo mga ka-repairman, kita ba? 5A labo. Ay, 5N
120 BND. So yun po yung value, mga ka-repairman. So yan, no, magpapalit na po tayo. Ayan, so unang step, mga ka-repairman, kalasin ko muna to, yung tornilyo na yan, at pati po yung isang diode na full wave. Ito po yung diode na full wave, mga ka-repairman. Alasin ko rin yan para hindi siya abala. Kapag po nasira yung fuse, mga ka-repairman, sa ganitong klaseng induction, huwag nyo nang subukan i-tap. Huwag nyo nang subukan na idugtong ulit, no, yung fuse, dahil masisira po ulit. Para hindi na lang magdamay. May dahilan po, mga ka-repairman, no, kung bakit nasisira po isang fuse ng appliances. So yan, no, inalis ko na yung heatsink. Tapos, mga ka-repairman, ito po yung tinatawag na full wave na diode. Ayan, diode po yun na full wave. So ito po yung alisin natin, yung may problema. Shorted po yan, mga ka-repairman, no? So ipapakita ko sa inyo kung paano yung shorted at hindi. Ayan, so malalaman naman po yung luma, no? Meron siyang paste. Ngayon, tanggalin po natin yan. Mga ka-repairman, kita po ba? Ayan, no? So, ayan po, ano? Ito. Ang dami lead nito. Ang dami lead. Mga ka-repairman, no? Nabili ko lang sa online to, yung aking pump lead. Ayan, pumping lead or pump lead. Ayan. 65 pesos. Napakamura, mga ka-repairman, no? Sa paggamit po nito ay ganito lang. So kailangan po, pagtanggal nyo ng soldering iron, ipasok po yung inyong kakalasin na pyesa. So halimbawa, mga ka-repairman, ito, no? Ayan, nakaiga. So pasok po agad at sabay press. Hindi po kailangan pabagal-bagal. Kasi mabilis po lumamig yung lead. Ito, mga ka-repairman, no? Yung natanggal dito. Kapag kasi pinrest mo yan, mahuhugot lang, no? Lalabas yan ng kusa. Ayan po, no? Napakarami. So, yan, mga ka-repairman, no? So, pagkatapos yan, natanggal yung lead, mga ka-repairman, ay alisin na natin yan. Ayan, no? Mga ka-repairman, no? Marami ako nakikita sa mga junk shop na ganito. Mga induction na hindi na mga pinapagawa, no? Sayang. So, pwede pang gawin niya, mga ka-repairman, no? Pwede pang remedyoin. Pwede pang ayusin, mga ka-repairman. Dahil po, ang piyesang ipapalit natin ay original. So, ayan, mga ka-repairman. Pagkatapos, bilugin natin yan para pumasok ng maayos. Para walang nakaharang. Yun. Ngayon, mga ka-repairman, ito po yung sinasabi ko na may problema. So, ito po yung inalis natin, no? Ayan, yung may paste sa ilalim, yung inalis natin. Ngayon, i-test po natin yan. I-compare natin yung bago. Para makita nyo po kung ano yung problema. Ayan, ito yung bago, mga ka-repairman. Ayan. So, ayan po, no? Yung bago, yung kanan, yung luma, yung left. So, kung titingnan, mga ka-repairman, ay same value lang yan. Ayan, yung original po, malinaw siya, no? Ayan, 5N120BND. So, ito, mga ka-repairman, ganyan din na nakasulat dyan. Malabo nga lang. Ayan, no? Kung pagmamasdan po ninyo, malinaw pa nga yung, yung nasira, no? So, yun po, 5N120BND, yung luma. Ito po yung luma. Okay? So, same value lang po sila. Hindi lang magkamukha ng brand. Ayan, no? Yung brand, mga ka-repairman, yung taas. Yung value, yung ilalim. So, ganyan po yung pagtingin ng pyesa. Okay, mga ka-repairman, so ngayon, i-test na natin kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Gamit tayo ng tester, mga ka-repairman, iselect po natin ng X1. X1, mga ka-repairman, no? Ayan. So, tapos po, ay i-test natin yan.
So kailangan po yung positive ay sa gitna. Tapos walang balik yan, wala siyang return, no? So ayan po, yung positive sa gitna, ito po yung bago. Isa pa. So bago po ito po yung nasira. Ayan, so i-test ko muna yung bago. So gitna, positive. Tapos, yon, may reading po siya, no? Gamit ang X1K na analog multimeter. Ayan, tapos kung sa kabila, wala po dapat yan. So wala po siya, no? Ayan, wala. Meron. Ngayon mga ka-repairman, kung ibabalik natin yan, yung negative or yung black nasa gitna, ay wala po dapat yan. Wala. Ayan, tapos wala rin dito. Ayan, so ganyan po yung good. Okay? So ngayon mga ka-repairman, yung sira, i-test natin. Okay, so yung gitna, dito. Magalaw. Ayan mga ka-repairman, no? Tingnan nyo yung reading niya, sagad, no? Dapat hindi po sagad, gamit ang X1. Ayan, no? Sagad po siya. Sagad yung reading niya. Oh, sagad, oh. Sagad ng reading. So yung bago naman, hindi po sagad yan. Yung bago. Ito po yung bago, no? Ayan, no? Hindi po sagad. Okay? So may kita ano lang siya, may kita kalahati. Ito naman, sagad po siya. Okay? Tapos sa kabila naman, ibalik natin sa kabila. Yung black lagay dito. Ayan, meron siya, oh. Dapat wala po 'yan. So talaga pong shorted siya, no? Ayan. Shorted po talaga siya. Tapos ito naman, meron din 'yan, shorted na. Ayan, no? So ayan po, parehong tatlong kagalamay, lahat meron. So yan po, doon lang madalaman mga ka-repairman na sira ang isang piyesa. Okay? So yan po, install na natin. So ito po yung luma mga ka-repairman, no? Ito po yung bago. Okay? Alisin ko na yon. Ito po yung bago. Ayan, pasok na butas. Mga ka-repairman, no, bago po inangin yan, so kailangan ilagay mo na yung heatsink para malaman natin kung kailangan pang ilubog or hindi na. Okay? So yan po, kailangan mo nang ilagay yung heatsink at UP-in po natin. Ayan. Para kung pwede ba siyang i-adjust or hindi na. Tapos, yung mga tornilyo niya. Mga ka-repairman, no? Pwede na kayong tumanggap ng ng induction. Ganyan lang ang problema nila. Kapag na-repair yan mga ka-repairman, ay tumitibay po ang induction. Parang bago ulit mga ka-repairman. Ayan, no? Ito sinasabi ko. Kailangan pa siyang ibalik, itulak. Ayan, medyo mahaba siya, no? Yun. Tapos, ilalagay ito. Higpitan lang na maayos mga ka-repairman, no? Diyan po kasi kumakapit yung init ng board. Kaya ko po siya tinawag na transistor IC. Para siyang IC mga ka-repairman dahil siya, all purpose. Diyan lahat ng baksak, pati yung init transistor, no? Ayan, higpitan lang. Yun. Higpitan lang. Ayan. So ngayon mga ka-repairman ay iinangin natin yan. Ayan po, no? So, yun. Sakto lang siya mga ka-repairman, no? Kaya sabi ko kanina na bago siya inangin, so kailangan mo nang ilagay yung heatsink para pantay. Ayan. So, nangyari po ay sakto lang siya. So, kanina para siyang mahaba, no? Ayan. So, yun po. Inangin na natin. So, kailangan po mga ka-repairman, kung nagwe-welding ka, parang full weld. Mamaya pa kami gagawin si mama.
Ayan. Konti pa. Yun. Tapos, yung gitna. Yan. Tapos, yung una. Ayan. Okay, idamay ko na to. Yung isa. Ayan. Tapos mga ka-repairman, subukan na natin. Okay, so bago yon, yung palang fuse, inangin natin. Ayan ang fuse mga ka-repairman, no? So, pwede naman siyang, hindi, baka ma-short. Pwede naman siyang i-bypass ng may fuse. Okay, so bypass natin ng may fuse. Mga ka-repairman, plug po ito, no? Kahit magkabaliktad, okay lang. Saksakan po yun. Inalis ko lang para hindi masunog yung wire. Ayan, lalagay ko na po yung pang jumper natin. Ay, nahuhulog. Ayan. O, diba? Tapos, ito yung pang jumper natin, isang hibla. Isang hibla ng wire, no? Para safe pa rin yung ating pyesa at safe ang board. Isang hibla lang mga ka-repairman. Okay na yan. Ayan. Sa kabila. Ayan, putulin na natin. Putulin ko na. Saan ba yung putol? Ito. Talagang sunog po yung mga ka-repairman, no, yung fuse. Kasi shorted po yung pyesa. Aray. Init. Ayan. Yan, okay na. I-check mo dun sa likod kung hindi nag-lost connection yung natin. Inangin natin, no, para hindi siya magka-lost connection. Yun, kabila. Yan, okay na. Ngayon mga ka-repairman, i-test natin, no? I-test natin kung okay po yung diode, ay yung fuse, X1. Kahit sa likod lang, malalaman natin, no? Test natin. So, yan po, may reading na, no? Yan, yung ating bypass na may fuse ng stranded na wire. Okay, kung i-test natin sa harap, ay ganyan din dapat yan. Ayan, no? So, may reading na po, ano? Ayan. Para siyang nakaangat ng konti. Baba ko lang konti. Okay, so okay na yung mga ka-repairman, no? Subukan na natin. At para masubukan, pahinga, no, pahinga palanggana. Yung kaserolang, kaserolang stainless. Kahit maliit lang. Ayan, so yung board. Ay, tuloy na pala yun. Ayan, no? So nagpakuha na ako ng stainless na kaserola para masubukan na po yung induction. Yung mga ganito mga ka-repairman, no? Ano lang sa mga ito yun.
Stainless yan? Oo. Stainless. Yung balon, stainless ini. Yung bilog na may butas ng konti. Ayan, tapos itong ano, plug. Yung plug mga ka-repairman, okay lang yan kahit magkabaligtad. Kasi wala naman yung polarity. Okay. Tapos, ito nasa gitna. Lagay na natin. Lagay mo dyan. Lagay mo konti tubig. Konti lang. Huwag pa karami. Ayan. Konti lang, main. Binumigyan. Ay. Daming tubig. Okay na. Okay. Ayan mga ka-repairman, no? Tapos, sarado na natin. Ayan, i-permanent natin to. Ayan, ayusin po yung wire bago isara. Ayan, tapos yung cover niya mga ka-repairman, lalagay na natin. Ito yung cover niya. Okay, tinakpan ko yung pangalan mga ka-repairman, no? For privacy. Ayun. Tapos nilagay na natin ang mga tornilyo. Ayun. Ayan. So yun po, last na lang na screw para masubukan na po natin. Okay na. Ngayon mga ka-repairman, subukan na po natin. Okay? Yan, subukan na po natin mga ka-repairman. Ayan, siguro off ko yung ilaw, no? Para makita niyo po yung power indicator. Off ko yung ilaw. Ayan. Tapos, ilagay ko yung ating tubig. Ito mga ka-repairman, no? Stainless po yan. Ayan. Tapos, isaksak na po natin. I-plug ko na mga ka-repairman, no? Ayan, i-plug ko na. Saksak ko na dito. So, alisin ko muna yung ating soldering iron. Ito. Tapos, ito naman yung sa induction. Uy! Pumutok. Kaya pumutok mga ka-repairman, may problema din pala ang diode na full wave. Ito po yung full wave mga ka-repairman. Kinalas ko na siya, no? So, dito po nakalagay yan. Yung naman transistor IC, ito mga ka-repairman. Nasaan na? So, ito po. Ito yung bago. So, ito po yung may sira. So, talagang sira na po ito mga ka-repairman. Ngayon, so, bali, may problema din pala ang diode na full wave. Ito, nakalagay po dyan. At meron po tayong luma. Luma, pero hindi po sira. Ngayon mga ka-repairman, paano malalaman kung sira or hindi ang full wave na diode? Ganito mga ka-repairman, kaya nasa short po ang ating ginagawa kanina ay dahil po dyan, sa diode na yan. Pero syempre mga ka-repairman, meron din problema to. Ayan. So ito po yung bago. Ngayon mga ka-repairman, i-test natin yung full wave diode. Ito po yung sira mga ka-repairman. Ito po yung short, yung mahaba yung paa. Ayan, no? Tingnan po yung tester. Nakasira tayo ng X1. Tester mga ka-repairman, no? Short po talaga. Ayan, no? Kung paano po yung pagkakadikit dito, ay ganun din po sa tester natin. Ayan. So, short po talaga mga ka-repairman, no? Ayan, tapos, ilagay sa gilid. So, lahat po ng lagay natin, yung apat na paa, lahat po konektado. Ayan, kaya shorted po.
Kaya pumuputok po yung fuse mga ka-repairman, no? So yun, hindi natin natest agad yung diode na full wave. Ito po yung sira. Ngayon mga ka-repairman, ito po yung hindi, no? Pero siyakunan po siya. Pero good condition. Ito po yung ilalagay natin. Ayan mga ka-repairman, no? So wala siyang reading. So kabila, yung una tsaka yung dulo. Ayan, wala rin. Wala. Tapos pagbalik rin natin yan, meron. Ayan, ibig sabihin, good po yan. At sa gitna, wala po siya. Ayan. So, yun po. No? Ganun lang mag-test ng full wave diode. Ngayon, mga repairman, ay install natin yon, no? So, bali, maliit yung paa nun. Kukunin ko yung paa nito. Kukunin ko yung paa niya. Pwede naman siya, mga repairman. Ayan, putulin ko po to dahil sira na rin. Ayan, mga repairman, no? So, bali, inangin po natin yan. Grace, kung gano'n lakasan yung ano. Ayan, mga repairman, inangin po natin yan, no? Ayan, punduin muna natin. Para madugtong po natin siya. Mga repairman, okay na po ito, no? Kapag nadugtong na natin. Ayan, yung paa niya, dugtungin natin. Ayan, tapos yung isa naman paa. So, maiksi po yung paa niya mga repairman, no? Pero okay po yan. Good po. Kaya pumuputok yung fuse mga repairman, ay yun na po. Sila na po yung diode na full wave. Pero syempre, may problema din po yung pyesa kanina. Yung pinaltan po natin. Ayan, ang init. Aray. Ang init mga repairman, no? Napapaso tayo. So meron palang long nose dito. Pero nag-is na lang mga repairman, tuloy ko na. Ayan mga repairman, tapos na. So ayan po, no? Napagpalit na natin yung mga paa niya. Ayan, tibay mga repairman. So yun po, ilalagay na natin, no? Sa board. Tsaka to mga repairman, no? Yung mausay, yung bago. Ayan, install na natin. So bago yung mga repairman, ay ilalagay muna natin sa kanyang heatsink. So ito po siya, no? Yung heatsink. So bali, nakapesto rito yan. Paganyan. Okay, so tama ba? Paganyan? Okay, no? Pag ganun po yung pesto niya. So, itong full diode, dito siya. Dito. Okay, so ganyan po siya, no? Ngayon mga repairman, i-fix na natin yan. Kasi mahirapan po kayo niyan kapag inunay yung hinang. Ayan, ganyan na muna. Ayan, so wag mo na siyang higpitin mga repairman, no? So, konti lang muna. Wag mo nang higpitin. Ayan, so konti lang muna. Tapos, ito naman kabila dito. So, yun. No? Ituwid ko muna to. Tapos, mga repairman, inangin po natin yan. Okay, so hanapin ko lang yung isa. Yung isang lock nito. Ito. Ilan na? So, ganun din mga repairman, no? Huwag din higpitin na maayos. Okay, so i-test natin. Baka nagkapalit tayo ng lagay, no? Baka nagkapalit tayo ng lagay ng pyesa. So, test natin. Okay, wala. Balik rin natin. Dapat meron yan. So, yun po, no? So, tama yung pyesa mga repairman. Ayan, so yun po, no? Malapit na matapos. Ayan, so gumana na to, no? Ayan, so bali, ikokonyak po natin dito yan. Ayan, ganyan po yung pesto niya. Tama? Ay, baliktad. Ganun pala. Baliktad mga repairman, no? So, ganun pala dapat. Baliktad. Ayan, so ganun pala dapat.
Ayan, ngayon mga ka-repairman, so yun po, ilalagay na natin. Ayan, so kailangan natin i-upin ng konti. May ginagawa ko si tatay. Niyayari ko pabubutin na ako Ay, mine, yap mo nga yung ano, kalan. Okay na yun. Ayan, yupi ko ng konti. So, yan po, no? At ilagay na natin. So, unahin ko munang ilagay yon, yung apat na paa. Mukhang maigsi ah. Okay mga ka-repairman, no? Siguro kalasin ko muna. Tuna. Ulo ng tuna. Ayan, so bali ito rin, kalasin ko muna. Mahirap pag ganun, kasi dalawa yung lalagay natin. Ayan, so isakto ko na lang siya. Ay, mga repairman, baligtad, no? Ganun pala dapat. Ayan, so ayan, ganyan pala dapat. Naku, mali na tuloy mga repairman sa haba ng oras, no? Ayan, so dyan po yan. Papatest ka ng sugar sa center para nalalaman. Ayan, so wag mo nang yuyupiin, no? Kailangan sakto lang natin, baka magkulang. So yun po, inangin na natin. Ayaw nga pala mga bata na pasok. Ayan. Oo nga, wala kang pasok. Nako, napupunta sa ilalim. Ayaw dumikit. Nasira na yata yung ano, yung connection niya. Lagyan ko ng paste. Alin? Ako mga bata. Ayan, konti pa. Yon. Walang pasok ngayon mga bata. Ayan mga ka-repairman, no? So, okay na, malapit na matapos. Ayan, so bali lumaki yung butas niyan, napunta sa ilalim. Alisin natin. Sige, tatapusin ko lang, tatapos na ako. Ayan. Yun mga ka-repairman, no? Natapos din. Okay, so last na lang. Ito. Ayokong putulin yung video mga ka-repairman, no? Para gusto mapanood nyo ng maayos yung ginawa natin. Ayan, so konti lang na ipasok. Kasi baka ipasok ko lahat yan, magka problema, umiksi. Ayan mga ka-repairman, no? So okay na. Ayan, subukan na natin. Okay mga ka-repairman, no? Ganito malalaman kung shorted pa rin ang inyong ginagawa. So yun po, no? Nilagyan ko ng fuse ulit, yung maliit na fuse.
Yung maliit na hibla ng wire. Ayan, no? Kung makikita po ninyo, meron siya ulit na hibla ng wire. Ayan, hindi ganong kita, no? Sobrang liit ng hibla nilagay natin. Ito, oh. Ayan. So yung mga ka-repairman, no, ngayon, ganito mag-test kung shorted pa rin ang ginagawa natin ng appliances. Gamit ang tester, sirangan ng X1 at ilagay lang po sa plug. Kailangan mga ka-repairman, wala pong continuity yan sa X1. Dito.